UNTV News Worldwide. Yes, hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. At hello sa ating mga kasamang global correspondents. Ang oras na po natin, 32 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning kuya at magandang araw mga kababayan sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Toronto, Canada, ako po si Noel Poliarco. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. US Secretary of State Antony Blinken nasa China na sa gitna ng tensyon sa dalawang bansa. South African President Ramaphosa iginiit kay Russian President Putin na dapat nang matapos ang gyera sa Ukraine. Political situation sa Myanmar, walang nakikitang palatandaan ng pagbuti. Populasyon ng Canada lumagpas na sa 40 million. Milyong residente sa US South nasa ilalim ng excessive heat warning. Unang official birthday parade ni King Charles III, sinaksihan ng libu-libong royal fans. Una sa ating mga umaatikabong balita. Nasa China na si US Secretary of State Antony Blinken sa kabila ng tensyon sa pagitan ng Washington at Beijing. Layo ng US top diplomat na panatilihin ang linya ng komunikasyon. Mula sa Maine, USA, may umaatikabong balita si Lea Salar. Live. Hello, Lea, ano ang update sa China trip ni Secretary Antony Blinken? Noel, araw ng linggo, June 18, nang dumating sa Beijing si US Secretary of State Antony Blinken. Ito ang highest level trip ng isang US official sa China sa loob ng halos 5 taon. Ginawa ang 2 araw na pagbisita upang mapatatag ang ugnayan ng China at Amerika sa gitna ng matinding tensyon. Halos 5 buwan ito matapos na ipagpaliban ni Blinken ang biyahe kasunod ng pagkakadiskubre ng isang panaghihinalaang Chinese spy balloon sa US airspace. Una namang nakaharap ni Blinken si Chinese Foreign Minister Qin Gang. Hindi naman mataas ang inaasahan ng US officials kaugnay ng China trip at nilinaw ng 2 panig na walang magiging major breakthrough sa mga pag-uusap. Gayunman, layo nitong buksang muli ang high-level communication at mapaigting ang ugnayan. Balik sa inyo, Noel. Yes, Lea, ano pa ang itinerary ni Secretary Blinken sa China? Noel, layo niya na nagkaroon ng mga diplomatic talks ukol sa trade sa Taiwan, human rights conditions sa China at Hong Kong, ang Chinese military assertiveness sa South China Sea at gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Hinimok din ito ang China na pakawala ng mga detained American citizens at bawasan ang production at export ng fentanyl na ugat ng opioid crisis sa US. Noel? Alright, maraming salamat Lea Salar mula sa Maine, USA. Sinabi ni South Africa's President Cyril Ramaphosa kay Russian counterpart nitong dapat nang matapos ang gyera sa Ukraine. Iginit din ito ang epekto ng gyera sa Afrika, kaya dapat resolbahin na ang krisis sa pamamagitan ng diplomasya. Ito ang umaatikabong balita ni Luis Marzan. Dapat nang mahinto ang bakbakan sa pagitan ng Kyiv at Moscow. Ito ang binigyang diin ni South Africa's President Cyril Ramaphosa kay Russian President Vladimir Putin. Ginawa nito ang pahayag ng makipagpulong ito sa Russian counterpart sa St. Petersburg noong Sabado, June 17, bilang bahagi ng isang peace mission kasama ang 6 pang African countries. Umapela rin si Ramaphosa sa 2 panig na palayain na ang kanilang prisoners of war at pabalikin na sa kanilang mga pamilya sa Ukraine ang mga batang kinuha ng Russia.
Anindigan naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hindi ito makikipag-usapang pangkapayapaan sa Russia habang ginagawa ng Moscow ang pag-atake sa Kyiv. Batay naman kay Putin, laging tumatanggi sa pagkipag-usap ang Ukraine. Babala ni Ramaphosa kay Putin, matindi ang epekto ng gera sa Afrika. The war cannot go on forever. All wars have to be settled and come to an end at some stage. And we are here to communicate a very clear message that we would like this war to be ended. Dahil sa gera, nahadlangan ang pagluluwas ng grain mula sa Ukraine at fertilizer naman galing sa Russia. Bunsod nito, lubos na naapektuhan ang African countries sa gitna ng mas malalang global food insecurity. Luis Marsan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 2 taon na ang nakalipas mula nang maglunsad ng kudeta sa Myanmar. Subalit hanggang ngayon, wala pa rin umanong nakikitang palatandaan ng pagbuti ng sitwasyon sa bansa ayon kay Singapore Foreign Vivian Balakrishnan. Sa kabila ito ng mga ginagawang pagsisikap ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN upang marisolba ang nangyayaring kaguluhan sa bansa. Ito ang umatikabong balita ni Axis Salem. Pinahayag ni Singapore Foreign Affairs Minister Vivian Balakrishnan na walaan niyang nakikitang palatandaan ng pagbuti sa sitwasyong pampolitika ng Myanmar mula na maglunsad ng kudeta ang military junta noong taong 2021. Ginawa ni Foreign Minister Balakrishnan ng pahayag sa isang press conference noong Biyernes, June 16, kasunod ng pakikipagpulong nito kay U.S. Secretary of State Antony Blinken sa Washington. We condemn the coup in Myanmar and the ongoing violence against civilians, the instability in the country, the setback to national reconciliation, and the enormous impact on the economy. Unfortunately, it's now more than 2 years. We haven't seen any signs of improvement. Ayon pa sa Singaporean Foreign Minister, wala rin umanong nakita ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na anumang makabuluhang pagsulong sa napagkasundoang 5-point consensus. Kaya naman paniwala ng mga ito, magiging maaga pa upang muling makipag-ugnayan sa Myanmar junta sa summit level o maging sa foreign minister level. Sang-ayon naman si Blinken sa sinabi ng Singaporean counterpart nito. You can sign my name onto every word of what the Foreign Minister just said, including, unfortunately, the pessimism that he expressed at the end, which we share. But everything that the Minister said, I ascribe to as well. Samantala, iginiit ni Secretary Blinken ang kahalagahan ng patuloy na paglalagay ng naaangkop na pressure sa junta at paggawa ng paraan upang maisulong ang pagbabalik ng Myanmar tungo sa demokratikong landas. Axis Salem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patay ang 41 tao na karamihan ay mga estudyante sa pag-atake ng mga rebelde sa isang paaralan sa Western Uganda. Pinaniniwalaang may kaugnayan sa Islamic State Group ang mga rebelde. Ito ang umaatikabong balita ni Jovic Bermas. Maghahating gabi ng Biyernes, June 17, nilusob ng mga rebeldeng kabilang sa Allied Democratic Forces o ADF ang isang dormitoryo ng paaralan sa Uganda kung saan 41 tao ang nasawi. Kabilang dito ang 38 estudyante. Pinaniniwala ang nakaugnay sa Islamic State Group ang ADF. Sinunog din ng militanteng grupo ang mga kagamitan sa loob ng mga dormitoryo at kinandado ang mga pinto. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy na tumupok sa gusali ng dormitoryo, nakulong sa loob ng kanilang mga kwarto ang mga mag-aaral. Kinakailangang isailalim sa DNA tests ang ilan sa mga nasunog na labi upang matukoy ang mga ito. 6 rin sa mga estudyante ang dinukot ng ADF upang magbitbit ng mga ninakaw nilang pagkain mula sa eskwelahan na malapit sa border ng Democratic Republic of Congo.
Kinondena naman ng United Nations Secretary General Antonio Guterres ang pag-atake. Samantala sa isang tweet, sinabi ni Uganda Defense Spokesperson Felix Kulayigi na tinutugis na ng kanilang sandatahan ang mga militanteng tumakas patungo sa Virunga National Park sa Congo. Ito ay upang sagipin rin ang 6 na estudyanteng dinukot. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumagpas na sa 40 million ang buwan ng populasyon ng Canada ayon sa Statistics Canada o StatCan. Pagkalipas naman ng 2 dekada, inaasahang maaabot ang 50 million population milestone. Mula sa Grand Prairie, Canada, may umaatikabong balita si Jeffrey Reyes live. Jeffrey, gaano ba karami ang nadagdag na populasyon sa Canada? Yes, magandang araw Arlene. Lumagpas na sa 40 million ang population ng Canada batay sa Statistics Canada o StatCan. Sa kasalukuyan, nasa 2.7% ang population growth ng bansa, pinakamataas na taunang paglaki ng populasyon mula noong 1957 ayon sa ahensya. Noong 2022, lumago ng 1.05 million o katumbas ng 96% ang population ng Canada dahil sa international immigration. Ang nasabing bilang ay 2 beses ang laki kumpara sa 430,000 new permanent residents na planong tanggapin ng federal government noong nakaraang taon. Taong 1997 nang maabot ng bansa ang 30 million count nito. Samantala, tinatayang aabot naman sa 50 million ang population ng bansa sa taong 2043. Balik sa Arlene. Jeffrey, salamat batay sa mga eksperto, ano ang mga advantage at disadvantage ng 40 million population milestone ito ng Canada? Alinayon nga kay Mati Simyatiki, Director of Infrastructure Institute at Professor ng Department of Geography and Planning dyan sa University of Toronto, ang paglaki ng populasyon ng bansa ay may dalang oportunidad at hamon sa bansa. Sa economic perspective, mapupunan nito ang kailangang puwersa ng trabaho at koneksyon sa pandaigdigang ekonomiya. Gayunman, malaking hamon naman ang paglaki ng populasyon sa pangangailangan na partikular sa pabahay kung saan kailangan na makapagtayo ng 3.5 million houses upang matugunan ang abot kayang pabahay. Arlene. Alright, Jeffrey, keep us both posted. Salamat, Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada. Nasa ilalim ng excessive heat warning ang milyon-milyong residente sa timugang bahagi ng Estados Unidos. Kabilang sa mga pinakaapektado ang pinakamalaking lungsod sa bansa, gaya ng Houston at San Antonio. Ito ang umaatikabong balita ni Carmela Marinda. Nagbukas ng cooling centers ang mga komunidad mula Houston hanggang New Orleans sa Estados Unidos upang ibsan ang epekto ng matinding init na nararanasan sa malaking timugang bahagi ng bansa nitong weekend. Mahigit sa 25 milyon ng mga residente ang nasa ilalim ng excessive heat warning. Pinaalalahanan ang mga residente sa Texas at Louisiana na uminom ng maraming tubig at manatili sa air-conditioned room. Iwasan din ang magbabad sa sikat ng araw at i-check ang mga vulnerable na mga kaanak at mga kapitbahay. Nagbabala ang mga meteorologists sa mapanganib na init at posibleng maabot sa ilang lugar ng Amerika ang record high na temperatura. Batay sa Weather Service, mararanasan ang excessive heat sa Austin, Texas, Corpus Christi, Texas, New Orleans at Southern Louisiana. Punsod dito
nito mas titindi rin ang banta ng wildfires. Samantala, ang inilabas na excessive heat warning sa Houston ang kauna-unahan sa lungsod sa loob ng halos 7 taon. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng anunsyo ang Philippine Embassy sa Canada hinggil sa holiday closure ng tanggapan sa June 28. Samantala, bibisita naman ang Philippine Embassy on Wheels sa Al Juf, Saudi Arabia mula July 7 hanggang July 8, 2023. Ito po ang umaatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Naglabas ng abiso ang Embahada ng Pilipinas kaugnay sa closure ng tanggapan sa June 28. Maaari namang tumawag sa Embassy Hotline 613-614-2846 kung may emergency. Dadalaw naman ang Philippine Embassy on Wheels sa Al Juf, Saudi Arabia mula July 7 hanggang 8. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob sa mga kababayan ay ang passport at consular services. Pinapayuhang magdala ng cash ang mga pupunta dahil hindi makakapagproseso ang embahada ng debit at credit card payments. Maaaring mag-email sa consular@philembasyria.org kung may mga katanungan. Magkakaroon naman ng Philippine Consular Outreach Mission sa Mississauga, Ontario, Canada sa July 29. Ilan sa mga serbisyong pagkakaloob sa mga kababayan ay ang consular services, notarial services at passport applications. Sa mga kinakailangan ng consular services, maaari mag-book ng appointment sa pamamagitan ng pag-email sa consularmatters@philcongen-toronto.com. Samantala, inaanyayahan naman ng mga overseas Filipino workers at naninirahan sa ibang bansa na makilahok sa overseas voting survey. Bukas ito sa may mga edad 18 pataas. Layo ng survey na ito na maipabot ang karanasan at pananaw kaugnay ng overseas voting. Sa mga nais magsagot ng survey, maaari bumisita sa bit.ly/surveyonov. At yan mo na ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinaksihan ng libo-libong royal fans ang pagdiriwang ng unang kaarawan ni King Charles III bilang UK sovereign sa London noong Sabado. Nakipagdiwang din ang matataas na opisyal ng UK government na kasamang nag-abang sa makasaysayang royal salute at military fly past. Ito ang matikabong balita ni Vermont Chua. Muling dinumog ng libo-libong royal supporters ang British capital noong Sabado, June 18 upang saksihan ang kauna-unahang selebrasyon ng kaarawan ni King Charles III mula nang maluklok ito bilang UK monarch noong May 6. Ang parada na kilala sa tawag na Trooping of Colours ay inabangan ng mga royal fans at matataas na opisyal ng pamahalaan sa kahabaan ng The Mall. Kabilang din sa mga nag-abang ang mga leader ng Commonwealth countries. Ang Trooping of Colours ay tanda ng opisyal na pagdiriwang ng kapanganakan ng British sovereign sa nakalipas na 260 years. Sa edad na 74, muling ibinalik ni King Charles III ang tradisyon ng sumakay ito sa kabayo habang nagpaparada kasunod ng Royal Horse Guards. Pansamantalang nahinto ang tradisyong ito noong 1986 nang umidad 60 ang dating UK monarch na si Queen Elizabeth II. Bilang pagpupugay, binati si King Charles III ng British military sa pamamagitan ng Royal Salute. Kasama sa Royal Parade ang mahigit 1,400 na sundalo, 200 horses at 400 musikero. Sinundan ito ni Prince William at Prince Anne na nakasakay din sa kabayo, habang sila Queen Camilla at Princess of Wales Kate ay lulan ng isang karawahe. Samantala, pagkatapos tahakin ng Royal Parade ang kahabaan ng The Mall, bumalik ang royal family sa balcony ng Buckingham Palace upang saksihan ang historical flypast na nilahukan ng 70 military aircrafts at helicopters. Vermont Chua, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alright, ito na ang di natin makakalimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Pwede bang bumati? Pwede! Alright, narito ang pagbati mula sa ating kababayan. Magandang umaga po
sa inyong lahat, sa aking mga katribo at kapamilya dyan sa Pilipinas, the Arandas and the Sugais, maligayang bati. Continue giving back to your community. That's what pleases God and will fill your soul. Mabuhay kayong lahat. See you, Philippines, very soon. Alright, ako naman, gusto kong batiin ang aking sisters, si AJ Quijano and my mom and my dad, Tess and Rolando Quijano. Binabati ko rin sila Clarissa and Carmela Marinda, at pati sila April Ancheta, Cristal Ancheta, Ellen Ancheta, and Edgar Ancheta, and also to the Acosta family and also everybody po in the local Scarborough, Canada. Yon, at ako naman gusto kong bumati ng happy birthday kay Brad A's Papa diyan sa London, Canada, at ganoon din kay Sis Vanji Poliarco dito naman sa Toronto, at lahat ng mga kapatid natin na nakisa din sa ating MCGI Sports Fest dito sa East Coast Canada, from all the way from Montreal. Biyahe sila, and also dun sa mga kapatid din from New Brunswick, at sa mga kapatid sa Toronto, Canada, sa Scarborough and Brampton, and also sa London. Hello po sa inyong lahat, at ingatan sana kayong lahat sa inyong mga pag-uwi. At yon, Bianca, no, sa atin ding mga naging balita din kanina. Ay, syempre, teka, habol ko lang, baka magtampo yung aking mahal na asawang si Erwina. Nanonood rin ngayon si Jess Torres at saka si Eileen. Hello po sa inyo. At sa lahat ng ating mga kababayan at mga laging taga-subaybay araw-araw sa UNTV. Ayan, as I was saying, Bianca, yung sa mga balita natin na na-reach na nga rin yung 40 million population dito sa Canada. Maraming mga na dyan, mga nakapaloob na dyan. At abangan natin yung marami ding mga updates and syempre mga magiging epekto niyan dito sa ating lugar. Pero samantala, nandito na rin at puntahan na natin din ang ating kasama sa Pilipinas. Nandiyan na si Amigo Sherwin. Hello Amigo, good morning, good morning. Kamusta ba dyan? Ano ang ating maabangan ng mga humahataw na mga balita ninyo? Yes, good morning Noel at Bianca. Ayan, Noel, may napansin ka ba ngayon? Oo nga, Amigo, at iba ang iyong venue ngayon at setup. Ibang tsura ngayon. Oo nga. Oo, andito tayo ngayon sa Radyo La Verdad studio. Ayan. Oo, na-request na tayo ni MF tsaka ni GMJ at ganun din ni Brad Jun Soriao. Kaya nandito tayo ngayon at first time natin dito, Noel. At sa mga aabangang humahataw na balita, marami tayong balita nga abangan ngayong umaga. Isa na dyan, itong update pa rin natin sa Bulkang Mayon. At pangalawa, itong naganap na sunog sa isang barko diyan naman sa may bahagi ng Bohol. At mamaya ay hingi tayo ng update dyan sa ating mga kasama dyan sa Bisaya at dyan sa Albay. At dyan sa inyong lugar, Noel at Bianca, mukhang maganda na ang panahon nyo ngayon dyan, Noel. Oo nga, Amigo, at maganda rin, it's good to see you na nandiyan ka sa studio, at sana nga makabisita din dyan minsan at makapagpa-picture din. Pero sa sinasabi mo, maganda talaga yung weather ngayon dito sa amin, at bukod sa maaraw, medyo mahangin ng konti, at yun nga, nababawasan din yung init. At dito medyo kahapon kasi at saka ng mga nakakaraang araw medyo nag-uulan din, Amigo, na nakatulong ng malaki din una sa mga halaman din dito, dahil nga lalo diyan sa may bahagi din ng West Coast Canada ay nakararanas sila diyan ng mga tinatawag na wildfires na nararanasan yan pagka ganitong summer season dito sa lugar namin, at nakatulong sa mga firefighters sa pag-apula din ng apoy. Bagamat tuloy-tuloy pa rin yung kanilang ginagawa pa rin pakikibaka dyan para tuluyan ng masugpo yung apoy dyan sa may bahagi ng West Coast Canada. Pero dito sa amin, Amigo, marami nag-e-enjoy ngayon dito sa weather. Sana dyan si Bianca. Dahil kahit dito sa lugar namin, may mga nagba-barbecue, may mga pamilya na lumalabas para din mag-bonding, magkaroon din na mag-unwind, yung mga nag-exercise. At yan, siyempre, sinasamantala din natin dito. Sa inyo ba, Bianca, ano ba ang happenings dyan?
Yes, Noel, tama ka dyan, no? Very welcome change itong very pleasant weather that we're having today. Tulad nga ng sabi kanina ni Noel, no, we've been experiencing wildfires, unfortunately, hindi lang sa Western Canada, pati rin dito sa Eastern Canada, sa probinsya namin ng Ontario, at pati na rin sa Quebec, no, yung katabi naming probinsya. And kahit pa paano, the recent rain that we've experienced has helped with fighting a little bit of the wildfires. At ngayon, nakita nga natin, hindi na ganun masyadong kausok yung smoke mula sa wildfires. We're seeing a bit of clearer weather. At yan, talagang medyo masaya na ngayon yung mga residente dito. Although this is a quiet street, residential street, marami na tayong nakikitang mga residente that are taking advantage of the warmer weather, no? At na-lift na din yung advisory ng gobyerno about the smoke warning of the health hazards. So we're seeing a lot more people outside biking, walking their dogs. So very welcome change dahil nga in just a few days mag-uumpisa na officially ang summer season dito sa Canada, Noel. Sherwin. Gano'n na ba katagal yung wildfire dyan na Bianca at kailan ba ina-expect na talagang tuluyan ng matatapos yan? Yes, Sherwin. No? So, usually every year, natural talaga na nagkakaroon ng wildfire dito sa Canada, especially during the summer season. But usually, it's just in the West Coast, no? Yung western provinces tulad ng British Columbia. But recently, like this late March, nagkaroon na din ng wildfire. Unfortunately, dito sa in our region, in Eastern Canada, no? Sa Ontario and Quebec. Ayon sa mga eksperto, it could be a result of climate change. And unfortunately, ongoing pa rin ang wildfires and ongoing pa rin ang effort, Sherwin, ng mga Canadian firefighters, pati na rin Sherwin ng international community, no? So I guess that's one of the positives that came out of the wildfires dahil nakita natin yung cooperation ng international community. We have welcomed firefighters from all over the world, Sherwin, from the US, from Spain, from South America, at pati na rin from France, Sherwin, which is a big factor, no? Dahil yung Quebec is a French-speaking province, kaya it would make coordination a little bit easier na yung mga katulong nilang firefighters from the international community also speaks the same language, Sherwin. Ayun, ganun pala. So taon-taon pala nangyayari dyan yung wildfire, Bianca. Yes, Sherwin, that's correct. Every year, unfortunately. All right. So, paano? Alright, yes. Yes, salamat Sherwin and salamat Noel at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasambahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of James, chapter 1, verse 20. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. At yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Lunes, June 19, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula rito sa Toronto, Canada, ako si Bianca Quijano. At mula rin dito sa Toronto, Canada, ako po si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo Hahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.